am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Hi, good morning, Susan. Tani, wala tayong bagyo? Wala pang bagyo, Susan. Buti naman, Pero habagat. kailangan natin ng bagyo ha, dahil ilan-ilan pa lang yung bagyo natin. At good morning po mga kapuso. Pero may chance pa rin, Susan, ng thunderstorm dito sa Metro Manila. At base nga sa datos ng The Weather Company, bahagyang tataas simula sa umaga yung chance ng thunderstorm. At pagdating ng mga bandang alas 3, alas 4 ng hapon, yan yung pinakamataas, halos 90%. Kaya dapat po magdala tayo ng panagasawan, lalong-lalo na yung mga mag-uuwian. At sa kabila niyan, magiging maalinsangan pa rin yung ating init factor, 38 degrees Celsius, bago yan mag-thunderstorm. At ganyan talaga yung nangyayari po. Bago mag-thunderstorm, yan yung pinakamaalinsangan na bahagi ng araw. At sa ibang bahagi ng Luzon, mahinang pagulan pa rin ang aasahan sa ilang bahagi ng lalo dyan sa may Bicol Region at dyan sa may mga probinsya ng Mindoro hanggang dyan sa Palawan. At dyan sa Northern at Central Luzon, may chance pa rin po ng pagulan. Katulad nyo nakita nyo kanina, dyan sa may Cordillera Region, dyan sa may Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon, asahan pa rin yung mga thunderstorm, lalong-lalo na pagdating sa hapon. Sa Visayas, may mga mahihinang pagulan lamang mga kapuso dito sa may Western Section at dyan sa may Eastern Section, pero dyan sa may Central Part, mas mahihina pero at maaliwala sa panahon na ang aasahan. Sa Mindanao, asahan pa rin po ang thunderstorm. Ito ay dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaka-apekto dito sa may Southern Luzon. Yung malalakas sa pagulan mga kapuso, yung kulay dilaw na nakikita nyo, dyan po posible sa may Northern Mindanao, ARMM, hanggang dyan sa may ilang bahagi ng Davao Region. Mga kapuso, mamayang hating gabi na po ang peak ng Southern Delta Aquarids meteor shower sa silangang bahagi ng kalangitan. Ayon sa Pag-asa, karaniway aabot sa 15 bulalakaw kada oras ang maaaring makita na manggagaling naman po sa constellation Aquarius, lalo na kung maaliwalas ang langit. Sana po walang masyadong ulap mamayang gabi. Paalala po, bukas naman na alas 10:30 ng umaga ang Metro Manila Shake Drill. Kaysa po ang I Am Ready at hinihikayat din namin kayo na sumali sa earthquake drill na ito. At ayon sa MMDA, dapat ngayon pa lamang ay pamilyar na tayo sa 4 na quadrant na magsisilbing evacuation area natin. Depende po kung nasan tayo dito sa Metro Manila sa sandaling tumama ang isang lindol. Mantani, kanina daw sa simula mo, sabi mo, kailangan natin ng bagyo. Bakit daw po ba kailangan ng bagyo? Si Marie Connie nga nagtatanong Yes, ang hindi kasi nakikita ng mga kapuso natin, Susan, yung beneficial effects ng bagyo. At ano yun? Yun yung ulan na dadali ng bagyo. Siyempre, ang bagyo may dalang malakas na hangin na nakakasira ng mga bahay, mga puno, komunikasyon. Pero maliban doon, Susan, yung ulang dala-dala ng bagyo, mas mahalaga sa atin dahil meron tayong El Nino. Kahit bumabaha, yung El Nino natin, Susan, yan yung nagpapabawas at kailangan natin ng tubig. Kaya kailangan mapuno yung ating mga dam, Susan. Hindi, pwedeng bagat na lang? Pwede rin, Susan, pero ang habagat hindi lalakas kapag walang bagyo. So, yung maganda doon, Susan, yung bagyo malayo dito sa ating bansa, nasa loob ng PAR, pero humahatak ng habagat at yung habagat ang magpapaulan. Di wala tayong choice. Yan, Susan. Pero kailangan natin ng bagyo para sa mga natutuyo nating dam. Ayun, wala tayong choice. Yes, Susan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Kung may weather question po kayo, katulad ng tinanong sa akin ni Susan, ready po akong sagutin yan. Mag-post lang sa I Am Ready Facebook page gamit ang hashtag na Magtanong kay Mang Tani. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.